Sa loob ng Sun God Throne, binigyan ng system si Fang Yi ng isang bagong teknik na tinatawag na East Heaven Divine Crown, na nangangakong lubos na magpapalakas sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Habang binabasa ang maikling description, napangiti ang Sealer dahil alam niya na kung mas simple ang buod ng system, mas nagiging napakalakas ng kakayahan sa katotohanan. Pero nang sisimulan pa lamang niyang i-proseso ang bagong kapangyarihang ito, isang biglaang alon ng kaaway na enerhiya ang nanggulo sa tahimik na espasyo. Sa labas, dalawang figurang nakatalukbong ang palihim na nakalampas sa mga depensa gamit ang isang kakaiba at malamatang Graham na eksperimental na artifact. Nagulat sila na ang kagamitan ay talagang nagpahintulot sa kanila na lagpasan ang supreme na harang. Ibinaba ang kanyang talukbong, ipinaliwanag ni Wang Lan na ang artifact na ito ang kanilang tanging susi upang makapasok sa throne at mapigilan ang seremonya ng breakthrough. Sumang-ayon si Song Yiming na ipinaaalala sa kanyang kasama na dahil ang kanilang target ay ang pinakamalakas na fighter ng bansa, hindi sila maaaring gumawa ng kahit isang pagkakamali. Habang dahan-dahan silang lumalapit, umaasa si Song Yiming na ang stealth field ng kagamitan ay sapat na malakas upang panatilihin silang nakatago mula sa matalas na pandama ng Sealer. Pero ang kanilang mga plano ay nawasak ng isang malamig na boses sa likod ang nagtanong kung kanino sila nagtatago. Natigilan sila sa takot habang isang gintong liwanag ang nagbunyag kay Fang Yi na bumababa mismo sa likuran nila. Sa matinding takot, sinubukan nilang idaan ito sa mga kabadong ngiti, desperadong nagsisinungaling na ipinadala sila ni Elder Wu bilang isang personal na pangkat ng gwardya. Pero nabigo ang kanilang mga dahilan. Ang mapang-ipong presyon ni Fang Yi ay ganap na nagparalisa sa kanila, at napagtanto nila sa takot na nasakop na ng Sealer ang Supreme Throne sa loob ng mabilis na panahon. Mahinahong tumawa si Fang Yi sa dalawa, na ipinupunang ang kanilang pagbabalat kayo ay ganap na walang silbi. Sa isang mabilis na pagpapakawala ng kanyang aura, agad niyang pinunit ang kanilang mga talukbong, na ganap na naglantad sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Nagulat, ang Peking Song Yiming ay nauutol sa di paniniwala, hindi maunawaan kung paano ang kanilang lihim na stealth setup ay napakadaling nabigo. Bago pa sila makakilos, nagpakawala si Fang Yi ng isang pagsabog ng gintong apoy, na pumapaso sa dalawang saboteur at nagpatambas sa kanila ng patihaya. Kahit ang kanilang eksperimental na matang artifact ay ganap na naglaho sa init, na walang iniwan kundi abo. Nang mapawi ang usok, ang mar-angel na espiritu ng gintong uwak ay lumitaw, na umiikot sa paligid ng Sealer sa perpektong pagkakaisa. Ang banal na nilalang ay buong pagmamahal na lumapit sa kanya, at napangiti ang Sealer habang ang kanyang enerhiya sa wakas ay nag-stabilize ng sapat para sa kanyang breakthrough. Mataas sa itaas ng mga bundok, ang dambuhalang haligi ng solar energy ay dahan-daang naglaho, na nagpapahiwatig na ang unang yugto ng integrasyon ay kumpleto na. Dahil alam na ang mga kondisyon ay perpekto na ngayon, huminga ng malalim si Fang Yi at sinimulan ang kanyang malalim na cultivation training. Pagkalipas ng ilang oras, Jin-aiseng ng isang nahihilong Song Yiming ang kanyang kasama, habang ang isang natutulalang Wang Lan ay nagrereklamo tungkol sa maliwanag na liwanag. Ang kanilang kalituhan ay natapos nang si Jiaolan ay tumayo sa harap nila. Nang balaan siya ni Song Yiming tungkol sa mga mananakop, ngumiti siya at sinabing ang banta ay naasikaso na. Tumingin sa kalayuan, sa wakas ay napagtanto ng mga nakabawing pioneer na ang nakasisilaw na solar na liwanag ay nagmumula ng direkta sa Sealer. Nagulat, nagtanong si Song Yiming kung nagtagumpay ba ang commander. Buong pagmamalaking kinumpirma ni Jiaolan na siya na ngayon ang opisyal na master ng First Sequence on God Throne. Ipinaliwanag niya na binubuwal na niya ang kanyang mga limitasyon upang makapasok sa susunod na realm, habang ang dalawang infiltrator na nakatagpo nila kanina ay aktwal na mga kaaway na especially iya. Ang mga especially iyang ito ay kinabibilangan ng isang taksil mula sa bansang Siya at isang mersenaryo, na parehong nagdadala ng advanced na kagamitan sa pagbabalat kayo at isang lihim na artifact na ginawa upang makapasok sa mga espasyo ng throne. Bigla, isang dambuhalang shockwave ng gintong enerhiya ang sumabog mula sa Sealer habang nagsisimula ang kanyang breakthrough. Ang mga nakapaligid na sundalo ay nagdiwang sa pagkamangha habang pinapanood nila ang Sealer na umakyat sa ikalawang antas ng Shenyu Realm, na nagpupuri sa kanya bilang kanilang walang hanggang Diyos. Ang matinding presyon ng kanyang banal na moon aura ay nagpadurog sa nakapaligid na hangin habang nakukumpleto ang kanyang ascension.
Malayo sa sentro, nanood si President Ye Xiao sa di paniniwala. Namamangha sa kung gaano kadaling nakalampas si Fang Yi patungo sa ikalawang tier nang walang anumang problema. Sumang-ayon si Elder Wu na pinapunang ang napakalaking aura ng Sealer at ang kosmikong penomenon ay nagmumungkahi na ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa isang normal na breakthrough. Sa pagmumuni-muni sa kanilang mga limitasyon, naalala ni Ye Xiao kung paano nila kailangang makipagbuno at magdusa para lamang maabot ang isang kalahating hakbang patungo sa Shenyu Realm. Naalala ni Elder Wu ang kanyang sariling masakit na mga pakikipagbuno, na inaamin na habang ang Divine Realm ay nagtagal ng napakahabang panahon bago nila naabot, ginagawa ng Sealer na napakadali tingnan ang sunod-sunod na mga breakthrough. Sa loob ng kosmikong espasyo, hinigop ng gintong uwak ang napakalaking enerhiya ng Lunar Orb upang bigyang lakas ang isang mas higit pang breakthrough. Kasabay ng isang malakas na ugong, hinawakan ng nilalang ang buwan sa mga kuko nito, na nagtutulak sa kapangyarihan ng Sealer ng diretsyo sa ikatlong tier. Ang kapangyarihan ng Sealer ay napakalakas kaya't kaya nitong maabot ang ikatlong tier ng Shenyu Realm. Habang pinapanood ang mga live monitor, nagtaka si Su Qingying sa pagkamangha kung ang commander ba ay malapit nang maabot ang maalamat na Rising Sun Realm, isang antas na wala pang tao ang nakagawa. Muling tumili ang gintong uwak. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kalangitan habang sina Elder Wu at President Ye Xiao ay nanunood sa tahimik na pagkamangha. Ipinakita ng nilalang ang dambuhalang nagliliyab nitong mga pakpak sa ibabaw ni Fang Yi, na pinuprotektahan siya habang ang kanyang kapangyarihan ay mabilis na tumataas lagpas sa lahat ng kilalang limitasyon. Tatlong nagliliwanag na araw ang nagbigay liwanag sa madilim na langit, na nagpapakita ng isang dambuhalang penomenon na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan ng tao. Sa monitoring center, sinabi ng analyst na 3 beses nag-breakthrough si Fang Yi at nakalampas sa 3 antas at umabot sa isang kalahating hakbang patungo sa Rising Sun Realm. Nakamit niya ang ganap na pagkontrol sa yang attribute, at ang kanyang pisikal na katawan ay nag-evolve na ng higit pa sa mga limitasyon ng sinumang normal na pioneer. Siya na ngayon ang isang natural na ipinanganak na yang attribute God, na nagtataglay ng isang banal na konstitusyon na ganap na muling sumusulat sa potensyal ng tao. Ngayong araw, nakatayo siyang mag-isa sa pinakatuktok, na walang sinuman sa daigdig ang may kakayahang pumantay sa kanyang kapangyarihan. Tinitingnan ang kanyang kamay na nagliliyab sa solar na apoy. Nasiyahan si Fang Yi sa nakuha nito. Napansin niya na ang yang attribute ay perpekto nang naugnay sa kanyang mga buto at bloodline. Napagtanto niya na hindi na lamang niya basta ginagamit ang kapangyarihang ito, kundi tunay na siyang naging pisikal na sagisag ng yang attribute mismo. Gamit ang kanyang mga bagong kosmikong pandama, agad na natukoy ng Sealer ang isang natitirang presensya ng kaaway, na malamig na pinapunang ang mga daga ay hindi pa rin sumusuko. Sa loob ng isang lihim na underground na bunker sa labas ng harang, nagpanik ang nakabalot na pinunong saboteur nang mapagtanto niyang nabigo ang kanilang misyon. Sa takot na hinigop na ng Sealer ang kapangyarihan ng throne, humahanggos niyang ini-activate ang isang teleportation circle upang makatakas, habang sumisigaw para sa isang pag-atras. Pero ang kasama niya ay hinawakan siya, na tumatangging hayaan siyang tumakas ng mag-isa at ipinagpipilitan na silang lahat ay babagsak ng magkakasama. Bago pa nila matapos ang kanilang pagtatalo, ang mga nakasisilaw na sinag ng solar energy ay bumaon sa bundok, na naglaho sa bunker at agad na lumipol sa mga taksil sa isang saglit.